Ayun. So, good evening sa guys. Ngayon po ay January 17, 2024. So, Wednesday, Bloody Wednesday dito sa market natin. Lakas ng laglagan ng mga blue chips natin. So, ang dami po sa mga stocks natin during this time is talaga naman takbuhan yung mga investors natin, yung mga blue chips natin, no? Nag-drop na mga more than 4%, 5% yung galawan po natin. So, hindi lang naman sa Philippine market, pati po sa Asian, global market siya. So namula, mamaya silipin natin yung galawan din sa ibang Asian markets natin. So makikita natin, sobrang pula din po sa global markets natin. So sumabay tayo sa negative sentiment. Tapos ang pinaka-negative sentiment natin is, yun nga ang sabi, yung interest rate cuts sa US. Supposedly, di ba, kasi pababa yung yung inflation nila is wala pa ring announcement kung kailan siya. So o baka mahirapan pa magkaroon ng interest rate cuts. Sa Philippines, di ba? Alam ko hindi pa naman binababa yung more than 6% na interest rate cuts natin. Okay? So anyway, natakot yung mga traders natin as of this time. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks. So mapula, lahat naman siguro tayo mapula yung port natin for today's trading natin. So SPNEC nag-drop to ng negative 4%. So talagang nakulong siya doon sa di ba? Descending triangle formation na pinag-uusapan natin last time. So mahina. Negative 4% siya, pero meron siyang net foreign buy pa rin. 9.0 million net foreign buy itong si SPNEC po natin. Tapos si ABS-CBN, meron palang speculations to na hindi natin alam. Akala natin yung usaping franchise kahapon, di ba? So yun yung pinag-uusapan natin sa kanya. Meron palang may balak na bilhin siya ni PLDT yung ating Sky Cable. Pero ang sabi naman sa disclosure ni ABS-CBN, yun pala yung catalyst natin sa kanya last time, is parang hindi pa naman tapos or hindi pa natuloy. So kaya bigla nag-drop siya ng negative 12.24% na drop for today. So medyo malakas siya. Pero makita mo naman kasi medyo extended nga po yung niya, di ba? Yung ating RSI, nag-overbought na siya ng ilang araw. Tapos ito sa mga sa mga blue chips natin, ayan, laglag tayo. Converge, negative 5.48%. Meron siyang negative 5.77 million. Net foreign sell po siya. Meg, hindi ko alam ba't pinag-usapan si Meg. Negative 1.01% lang naman siya. So marami siguro may hawak ng MEC. Negative 286K net foreign sell. Globe, meron din siyang pullback. Negative 3.16%. Tapos meron siya negative 13.6 million. Net foreign sell din po siya. And then si dito, ayan mga dito natics, negative 1.2% and meron siya negative 3.84 million na net foreign sell. So overall pala, yung closing natin, medyo lumalim ulit tayo, 6,572. Nag-drop tayo ng negative 0.97% and then meron tayong pero net foreign buy, di ba? Maliit. 63.22 million net foreign buy po dito sa markets naman natin. Okay? So, yan po yung nangyari. Bloody Wednesday tayo. Ang pula ng port natin as of this time. So, disclaimer guys sa mga bago dito sa channel natin as usual po. Pakibasa po yung ating disclaimer. So, yung ating video is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold the stocks. Meron pong risk na involved. Due diligence lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. Follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka sa mga trending stocks reviews natin. So, nasa bad side ulit tayo ng market. Akala ko mag-shift tayo sa from big caps papunta sa mga small caps. Pero yung small caps natin, kukunti lang yung nakita natin na pumipitik ngayon. And then, kung gusto mo guys, join ka lang dito sa trading group po natin. So, available po yan, open po yan sa mga gusto ng learning sa PSE market. Okay? So, sa mga trending stocks, sa mga nakasubscribe, maraming salamat po. So, check na lang po yung ating review. Company reviews, may isang IPO, si Crit ba yun? Yung nakita natin? O si CREC? Tama ba? So mamaya silipin natin sa Twitter, meron tayong na-post sa kanya. So may upcoming tayo, itutuloy na niya yung kanya IPO. Si Gcash naman, mag-aantay muna ng second half kasi para favorable daw yung market condition natin. So yung ating mga sample trades, yung ating basic indicators, risk management, tapos yung ating PSC stock market naman. Okay? Follow mo din ako dito sa ating Palawi Trader Crypto to para sa mga play to earn games. As of now, wala tayong bagong nakalagay dyan. Sa social media, follow mo din po ako para updated ka sa mga posts dito sa Facebook account natin na Palabi Trader.
Double check mo na lang po yan kung ano nakalagay dyan. Or dito naman sa ating Facebook page na Palaboy Traders. Ayan, pili ka na lang po. Bodega Peak, yung learnings, sharing ng learning sa local market, dito sa US market, at saka dito sa cryptos. Follow mo na lang. Money Earners. So, buti pa yung mga website natin. No? Malit lang. Pero araw-araw meron siya. Ayan. So, double check mo na lang po yung ating mga sharing ng mga passive income na nakalagay dyan. And then, ayan, sa Twitter muna tayo bago yung Patreon natin. Ayan. So, tingnan natin yung mga news natin for today. So, hindi lang tayo So, Asian stocks slip, Chinese stocks in Hong Kong slump after data showing retail sales miss expectations with the property slump portion. So, grabe dito sa Hang Seng, dito sa Hong Kong. Ayan negative 4%. Grabe China, negative 2.5. Shanghai, India, negative 1.89. Korean, negative 2.47%. Ayan. So, laglag po globally. So, buti nga tayo, less than 1%. Kailangan dami pa rin stocks na bumagsak sa kanya. Okay? So, yung pinaka-summary muna ng index natin. Net foreign buy pa rin naman tayo. Malit nga lang. 63.22 million net foreign buy. Turnover value, ang daming nag-sell. 6.68 billion. Ang tinamaan is mining at saka properties natin. Buti pa si finances. Konti lang tinamaan sa kanya, negative 0.04. Pero si property, negative 1.6%. And si mining is negative 2.02%. So, medyo malala. Malakas yung drop talaga natin for today. Hopefully, technical bounce tayo bukas. So, foreign funds bought, ito yung mga binili. BDO, BPI, East West, MFC, SLF, ASN, Manila Water, EMI, Jollibee, Megawide, ABA, AGI, JT Cap, CREEP, TEL. Ayan, so yan po yung mga binili. ABS, at saka si PLDT. So ABS-CBN and PLDT, ito yung catalyst clarified that the Philippine Competition Commission has not yet completed its review process for PLDT acquisition of ABS-CBN Sky cable natin. Ayan. So yan pala yung pinaka-catalyst natin sa kanya, at least alam na natin kung ano nangyari dito kay ABS-CBN kasi nag-up siya ng halos 50% na, di ba? SEC approves plan. Ito naman si CREC pala, CREC. Plan 12.9, ang laki 12.94 billion IPO of Citicorp Renewable Energy. The company targets to list shares on March 15. Ayan, so yan po yung bago nating papasok na stocks. So heavy selling, so ang dami dyan. So yan yung mga nilaglag kanina. Globe Telecom falls 3%, down most in 5 months. PCC review Sky Cable not yet completed. Kaya po nag-drop si ABS-CBN. So the board of Alternergy Corporation approves listing of perpetual preferred shares naman to. SEC approves first IPO for 2024. Edgar Saavedra's Citicorp Renewable, which is raising 10.78 billion, 7 billion to support yung kanyang expansion. So lakas laki. Kept completed sale of equity is in SM Kepelan to BDO, JT Cap, ano ba nangyari dito? Target high, target average. Okay. So Philippine December vehicles rise 5.1% year over year. So nag-gross din yung sales ng 21%. Top story. So banking, okay siya. Property, rising tides, sabi pa naman ni Nicole, okay daw yung ating properties. Pero hindi siya gumalaw ngayon. Naglaglagan pala ngayon. CLI, Open Sleep, Cebu City or Life. Raslag to purchase parcels of land with estimated aggregate area of 1 million. 1 million, laki located in Barangay Liwayway, Santa Rosa, Nueva Ecija. Okay, so ito yung mga winners kanina. Meron pa rin winners kanina. Create SEC Okis Citicorp Renewable Energy IPO Plan. Okay, so yan yon. CLI expanded its hospitality portfolio with the opening of Live o Live Cebu. Ano ba? Live o Live. Offering 159 rooms and becoming the company's third operational hotel. Okay, tapos power sector, supply expected to be sufficient to meet yung demand. Banking on the lookout for growth. BDO shortens ASEAN ban offer period. Property industry, rising tides. Okay naman daw yung property. Kaya lang, laglagan tayo. San Miguel,
court ruling lowers regulatory risk. Okay. US stocks and lower VIX spikes as Fed. Ayan. Waller dense early rate cut-offs. Ayan. So yan na po yung pinaka-reason natin. So alam natin kung biglang pipitik yung stocks natin after ng ilang araw, baka matuloy na yan, di ba? Parang yung ETF lang na ano, ng Bitcoin. So natuloy din siya. Ayan, grabe yung laglagan natin kahapon. Kaninang umaga to, pero kaninang closing, dami, no? In anticipation of market resurgence, GCash, okay, so second half of the year yan ha. Tapos sa US market yan, medyo malakas po yung drop dito sa US market kahapon. At pati representative natin, nag-drop din pala siya, negative 0.98%. Tapos yung galawan ng mga stocks natin kahapon. Okay? So, bloody import, bloody Wednesday yung galawan po natin. Sale. So, mga hindi po nakabili, di ba? Ayan. So guys, yung ating Patreon channel, as usual, yung mga gusto po ng guide dito sa trading investing sa Philippine market, sali ka lang po dito. Open po siya anytime. So kung medyo gusto mo ng kabady, trading community, sali ka lang po dito sa Patreon channel naman natin. Okay, so refresh ko to. Ayan. So umaga, may konting up move si PSC natin pero hindi rin natuloy kasi for the whole day is diretso yung diretso yung mga indices natin. Finance, nag-drop siya. Industrial, diretso. Lalim ng mga stocks natin, no? Property, holdings, mining, at saka si service sector nga po natin is medyo malakas po yung kanilang mga drop. So, 63 million net foreign buy, pero ayan o, lalaki. Converge, minus 5%. GGS, minus 4. Talaga ng takbuhan. ASN, minus 4. Globe, minus 3. Ali, minus 3. URC minus 2.75. Okay? So ang winner for today, JT Cap, breakout na yata to, 1.78, CNPF 1.18 at saka si PLDT 0.63. Ayan, namasa ka rin yung mga yung mga blue chips na alaga ko. Ayan, so anyway, very bad yung market natin. So negative 0.97% drop, 5.45 billion traded value, and then balik ulit tayo 6572.51. 53% foreign participation, and then 47% local participation naman. Okay? So sa mga winners, mga small caps, si Webla nakita ko dito, 6.7, si Tugs 6.1, yung mga merong volume, hanapin natin. CDC 2.86, wala din, no? O ito, si MREITs 2.25, CPG o ARA 2.19 million yung ano yan. 1.92%. Okay? So, the rest, hindi natin makakilala masyado na stocks natin. Tapos laglag, syempre, majority mga blue chips. ABS, pinakamalaki sa mga trending, minus 12.24. MRC drop na rin. No? Negative 7%. Sino pa dito? Converge, 5% nga. ACN, parang ako tumingin ng port. Ang lalalim. OLHC, minus 4. IMI, minus 4. SPNEC, minus 4. Alter, minus 4. And then WPI minus 3.75%. Okay? So, ginulat tayo ni market sa galawan. So, akala natin it's just another normal day pero matindi yung laglagan dito sa mga stocks natin. Okay? So, tignan natin yung itsura ng ating Philippine Stock Exchange. Okay? So, medyo nauntog tayo dito sa hindi na tayo maabot ng 6-7 bago yung untog natin. Tapos, hindi na rin umabot sa overbought condition ulit si PSE. So, ito yung pinaka-pick natin sa RSI last time. Nag-try tayo 2 beses and then lakas ng rejection naman niya. So, sumalo yung ating MA20. Tingnan natin kung yan ba yung bagong pinaka-support natin. Kasi ang next na support based dito sa mga support lines natin is dito sa 6,466. So anyway, yung buong picture niya okay. So okay pa rin naman yung buong picture. Binaba natin ng konti nung bullish tayo dito sa MA9. Pero binaba natin dito sa MA20 na market natin. Ayan. So anyway, may divergence yung yung RSI natin. Okay? So anyway, tingnan natin bukas. Mali mo, technical bounce naman tayo bukas. So RSI 50, aba pa rin man siya. And then medyo bumalik ko ng konti yung direction ng ating MACD formation. Ayan. So bloody yung market natin for today. So yung ating US market, mukhang mapula na naman dito sa bandang US natin. So nag-drop siya
Okay, futures, Nasdaq, negative 0.47. Mukhang malalim to ah. Dow Futures, minus 0.4 and then S&P is negative 0.41. So, nagtatakbuhan sa interest rate cuts. So, kahapon is more than negative 0.62 nga si Dow Jones. So, makita mo dito, ito yung sinasabi natin. Okay. European market, so makita mo na dito, malakas yung yung drop po nila. Asian market, so ito yung medyo malakas talaga kasi nag-close pala negative 3.7 si Hang Seng. Sino pa yung iba? Shenzhen, saka dito sa SSC Composite Index niya. So negative 2%. Tapos Kospi, Korea, nag-drop din siya. Okay, so mapula. So hindi lang naman tayo. So global markets po yan kasi yung interest rates nga po yung pinag-uusapan natin dyan. Dito sa crypto, pag unang tingin sa chart, palaglag din siya. Okay, so lahat. Mga risky assets. BTC 42.7K, Ethereum 25, BNB 307 na pullback na rin siya. So medyo marami din po yung nagpo-pullback dito sa sa cryptos natin. Ayan, takbuhan lahat ng mga equities natin. Okay? So balik tayo dito, refresh natin 'to. So tamlay ng market natin ngayon. Kaya pala medyo mahina siya from the past few days. Magpo-pullback pala siya ng ganyang kalakas. So unahin natin si SPNC. So nakulong siya doon sa descending triangle na dinodrawing natin. Oops, tanggalin natin 'to. Ilipat natin. Ayan. So medyo nahirapan tayo. So ito yung pinaka-trend niya sa ngayon. Ito yung pinaka-pakita niya. So hindi lang close the gap, naghanap siya ng support which is ito, pwede naman dito. 1.15. Ayan, kasi medyo nag-breakdown. Okay. So kaya siya pinag-usapan siguro kasi nag-breakdown dito sa sa pinaka MA20 natin ayan, nag-drop si SPNC. Ayan. So anyway, bearish talaga yung market natin at natuluyan si SPNC. So tingnan natin yung kanyang price action. Kailan kaya makakabaon si PSE? Below 7K pa rin tayo, no? Tagal na. Minus 4% si SPNC. Meron siya, pero 9 million pa rin yung net foreign buy. Abacus call, ang buyer. Campos call yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So yan po yung galawan niya. Net foreign buy pero price action wise, mahina si SPNC. Okay? Pag medyo risk averted ka dito, 1.09. Ayan, nilagay ko lang dito kasi meron siyang resistance dito last time. Hopefully mag-hold yan. Most likely mag-retest tayo dyan. O kung meron tayong technical bounce, pwede naman bumalik yung yung itsura ng mga stocks natin. Okay? So next, ABS-CBN. So yun pala, may catalyst pala. Nahuli tayo sa balita na ito. So nalaman na lang natin nung negative news, yung lumabas sa kanya. So merong disclosure dito si ABS-CBN. So MVP Lopez done deal. ABS-CBN share soar amid talks PLDT purchase Sky Cable clears anti-competition body. So kumbaga wrong pala to. Wrong info. So asan ba dito? Okay, so the sale will generate 4 billion kasi meron magbebenta pala siya ng ng asset niya. So anyway, hindi pa tuloy. So based dito sa nakita natin tsaka yung price action niya, so nag-drop siya, laki ng drop no. So meron pa siyang konting may pa-trap dito sa bandang taas and then nag-drop siya. So solid yung candle natin, negative 13.92. Pero kung meron nga siyang meron nga siyang usapan. So antayin na lang natin kung kailan siya lalabas, di ba? Hanap tayo ng magandang entry. Pero ngayon kasi very risky yung niya, yung current candle. So 4.76 yung sinasabi niya na immediate support dito sa MA20 kung hindi pa rin magkaroon ng bounce for tomorrow's trading natin. Okay? So lumabas. Nag-ano kasi yung market eh. Siguro baka hanggang dito lang siya kung hindi nag-negative yung yung sentiment ng buong market natin. Okay? So magre-retest to sa RSI 50 dahil sa negative news. Bullish pa rin yung MACD. Pero anyway, nauna naman yung yung price action. So ang dami niyang kandila na kinain, no? Isa, dalawa, tapos papunta dito sa third candle natin. Okay? So kahapon yung niya, malaki yung pagka-overbought niya, no? Mataas na. Mataas na siya kahapon, nasa 80 plus. Ayan. Kaya sabi nga doon sa nabasa ko doon sa Investa, ayaw daw niya bumili ng sobrang overbought na stock. So anyway, nagkataon syempre pag kung natuloy naman siguro yung lumabas yung balita na yon, pwede siyang tumuloy pa. Kailangan risky na nga kasi
masyadong patak yung yung price kasi umakyat siya ng more than 50%. So alam na nila kaagad yung balita. Anyway, buti na lang hindi tayo nakapunta diyan. Nasa tuktok si ABS-CBN. So based sa price action, negative 12.24%. Call FMS ang buyer, Avcapsec at saka si Call yung ating pinaka main seller naman. Okay? So no choice, mag-aantay tayo ng support para kay ABS-CBN. Pero hopefully matuloy yan. Good news yun para sa kanya. Meron siyang pera. Magkakaroon siya ng pera. Kaya lang mababawasan na yung asset niya. Next, yung mga blue chips natin na nalaglag, Converge. So hopefully bukas bounce tayo. Grabe naman yung stocks natin sumabay sa global market. So binasag to. So eto tayo ngayon. MA yan. MA 100 yung titignan natin o pwedeng mababa ng konti dito sa 8.6 o 8.5. So medyo nabasag yung mga trend ng mga stocks natin, yung RSI. Basag yung ating trend. And then medyo bullish pa naman pero pa-curve pababa yung ating MACD formation. So tingnan natin bukas. Hopefully meron siyang bounce dito sa area natin na to. With regards sa price action, alik na lumabas pero lakas ng epekto. Negative 5.48%, ayan negative 5.7 million lang yung ating net foreign sell. Call Abacus ang buyer, call Star All yung ating pinaka-main seller. Next, MEG. Marami siguro may hawak dito kasi 1% lang naman yung yung drop niya. Negative 1.01. Anyway, so medyo bearish din yung niya, no? In the short term medyo meron siyang pattern dito, ayan, nauntog siya. So bantayan mo na lang po yung pattern na yan. Pag nagre-resist yan, baka may shakeout siya na pwede gawin. Pero long time na naman siya meron siyang strong support dito. Hopefully hindi mabasag yan sa 1.9 na pinaka-support level. So naging bearish ulit yung mga indicators natin kay MEG. Tingnan natin yung kanyang price. Malit lang naman pero ang dami yata may hawak sa kanya. So negative 1.01%, minus 286K. Call New World ang buyer, call Platinum yung ating pinaka-main seller. And then si Globe, so ito yung binabantayan ng karamihan last time. Okay. Kinain na rin niya nga naman yung market natin. So lit pa nga lang ng 4%. 4.9 kinain na niya. Okay? So lagyan natin dyan dyan na untog. Yung gagawin natin resistance and then maghanap ulit tayo ng support dito sa 1.7 o kung medyo malayo dito sa 1.7 1,730 plus. Okay? So not so good din. Pabagsak yung ating RSI pero bullish pa yung itsura ng ating MACD formation naman. Okay? So tingnan natin yung kanyang price action. So meron siyang loss, negative 3.16. Malaki pala. Negative 13 million at foreign sell. Well call ang buyer, JP Morgan, Star All. Yung ating pinaka-main seller. And then lastly, mga kadito natics. Ano ba nangyari? Ayan. So, 1, 2, 3, 4. So wala. Naghanap ng support ulit si dito natin. Okay. Hopefully lang siya. Hopefully higher low formation. Kasi pataas naman ng pataas ng konti yung niya. Yung pinaka-base niya dito. May drawing ba tayo pwede gawin? Kailan late Ayan. So yan yung pinaka-support niya. Resistance is MA 100. Okay? So yun nga lang red candle. Kaya maghanap ulit ng support siya dito sa bandang baba po natin. Okay? So based sa price action, dito, nakalaki ito. Negative 1.2%, minus 3.8 million at foreign sell. Papa Call, ang buyer, Abacus FMS, yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So yun lang. Medyo matamlay yung market natin. So takbuhan yung yung galaw natin ngayon. At yung galaw naman natin is based sa global market. So siguro pag lumabas na yung mga balita regarding sa sa interest rate cuts natin, most likely yun yung time na magre-recover ulit si PSE kasi yung rally natin, di ba, bumaba yung inflation and then bigla nagkaroon pala ng mga news sa rate cuts and then parang hindi matutuloy. Parang cautious yung yung Fed. Sa atin naman sa Pinas, parang wala pa rin naman, di ba? 6% pa rin naman yung sabi magbabawas ng interest rates pero hindi pa rin naman ginagawa. Ayan. So mapipressure ngayon yung mga stocks natin. Okay? So tingnan natin, mali mo. Wednesday pa lang naman, Thursday, Friday, meron pa.
tingnan natin kung ano yung next na galaw po ng ating market. Okay? So yun lang muna bago time close. Please don't forget to subscribe dito sa channel natin. Join ka lang sa group, Crypto ko to, Facebook account. Ayan, follow mo na lang po. Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon. Sa mga gusto po ng guide sa Philippine Market Trading Investing, sali ka lang po dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.